Isa nga po mga idol sa mga naging rason ng pagkapanalo ng Oklahoma City Thunder ng titulo ay dahil sa kanilang veterano na si Alex Caruso na grabe ang impact sa depensa. Sa pangalawang beses na pagkakataon sa kanyang karir nakakuha siyang muli ng titulo, which is hindi na pwede nga daw questionin pa ng mga fans. Alam nga po niya na marami ang nagsasabi na kesyo peke nga daw ang championship ng Lakers noon sa 2020 Disney Bubble, kaya ngayon nakakuha siya ng totoong kampyonato, siguradong wala na nga daw mambabatiko sa kanya. Bukod dyan, matapang rin naman itong sinabi na mas mahirap nga daw ang nakuha niyang championship ngayong 2025 sa OKC Thunder kumpara sa nakuha niya noong titulo sa Lakers. Sa madaling salita, literal minamaliit ngayon ni Alex Caruso ang nagawa noon ng kanyang dating kupunan. Pero ayon sa ilang mga fans, kaya lang naman nga daw nasabi ito ni Caruso dahil mas dama niya ang hirap ng pagkuha ng kampyonato ngayong 2025 since umabot ito sa 7 games laban sa Indiana Pacers kumpara sa naging titulo noon ng Lakers na umabot lamang ng 6 games kontra sa Miami Heat sa tulong ng kanyang dalawang superstar teammate na sina LeBron James at Anthony Davis. Samantala, simula nga po nang malaman ni Kevin Durant na official na siyang na-trade ng Phoenix Suns sa Houston Rockets, hindi na nga po niya napigilan pa ang kanyang sarili na mapangiti. Isa rin naman talaga ang Rockets sa mga teams na matagal niyang gustong sunod na paglaruan matapos labang magsunod-sunod ang malalamyang kampanya ng Phoenix Suns. At dahil sa nangyaring ito kay Durant, tuluyan na ngang nakumpleto ang jersey rainbow na sa lahat ng mga teams na silanihan nito simula Seattle Supersonics, OKC Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns at ngayon naman ang red team na Houston Rockets. Kaya aasa na naman nga itong makakakuha siyang muli ng titulo nang wala ang tulong ni na Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Alam nga ninyo na simula nang umalis siya sa Golden State, hindi na nga siya nakakuha pa ng championship, kaya mas desidido siya ngayon sa Houston Rockets. Samantala, bago pa ang Game 7, alam na natin na may injury na si Tyrese Haliburton sa binte, kaya marami ang nagsasabi na dapat hindi na siya naglaro. Alam nga po nila na sa umpisa pa lang maaaring lumala ang kanyang naunang injury kapag hindi naging maganda ang kanyang galaw. Marami na rin naman ang nangyaring ganito sa NBA kagaya kay Kevin Durant noong 2019 at kina Jason Tatum at Damian Lillard ngayong taon lamang na lahat puwenersang maglaro. Kaya malaki ang pagsisisi ng mga fans na hindi sinunod ni Haliburton ang payo sa kanya. Makakapaglaro pa nga daw sana ito next season at hindi na siya maghihintay pa hanggang 2027 para makabalik. Pero ayon sa naging pahayag nito, hindi rin niya pagsisisihan ang kanyang paglalaro sa Game 7 kahit man alam niya na sa simula pa lang maaaring mangyari ang ganitong senaryo. Tinuloy pa rin niya ito dahil desperado nga siyang magkampiyon para sa Indiana Pacers. Kahit man sabihin ng iba na matigas ang kanyang ulo, pagsasakripisyo nito sa kanyang karir ay wala nga siyang pakialam. Mas nakafocus siya sa championship sana ng Indiana Pacers.